Huwag kang tatanggap ng anumang bagay na inaalok sa'yo ng ibang tao na hindi mo pa lubusang kakilala. Maaring dalawa lamang ang iyong posibleng kakahantungan. Kasiyahan na may dulot na pasasalamat o kapahamakan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng YouTube channel mo. Bago ko simulan ang kwento, gusto kong ipabatid sa inyo na isa ako sa masugid ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang JR. At nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Nangyari noong taong 1999. Wala pa akong nobya noong mga panahong yon at pinatapos ko na muna sa kolehiyo ang aking bunsong kapatid. At kinailangan kong kumayod para masuportahan ang aking pamilya. Isang sakay lamang ang aking apartment sa isang opisinang pinagtatrabahuan ko. Malapit naman sa apartment ko ang katrabaho kong si Norman, kaya madalas siyang sumasabay sa akin sa pagpasok noon. Paminsan-minsan ay tumatambay din ito sa apartment ko at nakikipagkwentuhan. Nagpo-food trip din kami at kapag naisipan niya ay natutulog doon sa apartment. Wala namang kaso sa akin dahil matagal na kaming magkaibigan noon at parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Meron din siyang kasintahan na nakatira sa parte ng Manila. At tuwing naisipan niya mag-leave ay bumibisita at nagbabakasyon siya sa bahay ng kanyang nobya. Isang araw, may bago akong kapitbahay na umupa din sa katabing apartment. Matanda siyang babae at mukha namang mabait kaso madalas siyang lumalabas tuwing gabi lang. Nakikita ko siyang lumalabas sa kanyang apartment at hindi ko na alam kung anong oras siya nakakabalik. Nakikipagkwentuhan naman ako sa kanya kapag natitsyempuhan ko siyang nasa labas ng kanyang apartment noon. At tumatambay siya sa labas. Minsan na kaming nakipagkilala ni Norman sa matandang babaeng ito. Nalaman namin na Aling Barbara ang kanyang pangalan. Tubong isla ng Panay. At nagtungo sa lugar namin para dumalaw sa kanyang apo at maghanap na rin ng trabaho. Tansya namin ay hindi pa naman siya katandaan. Siguro nasa mahigit 40 ng edad nito pero kita pa rin namin ang kalakasan ng kanyang katawan. Mukhang mas malakas pa ito sa kalabaw at malaki pa ang kakayahan niya makapagtrabaho. Natuwa ako dahil meron na akong kapitbahay. May makakakwentuhan na ako at makakasalamuha. Hindi ako malulungkot. Malayo kasi ang aking pamilya at nag-iisa akong namumuhay. Kaya naman nalulungkot din akong mag-isa. Lalo na at palagi ko rin silang namimiss sa tuwing nagkakausap kami noon. Kaya nagpapasalamat ako na naging kaibigan ko si Norman at ang iba pa naming katrabaho. Hindi na ako na homesick at nasanay na rin ako mamuhay sa apartment noon. Isang gabi, naalimpungatan ako sa aking pagtulog ng makarinig ako ng malalakas na kalabog sa kabilang bahay. Parang may malaking bultong bumagsak sa may sahig. Naglakas loob akong sumilip sa bintana pero madilim sa kabilang apartment. Hinawi ko ang kortina at hindi na ako nag-usisa dahil baka isipin ni Aling Barbara. Tsismoso ako. Inabot na ako ng alas 12 bago ako nakatulog ng gabing yon. Hindi ko maiwasang mapaisip dahil talagang kakaibang ingay at hindi ko malaman kung ano talagang ginagawa ni Aling Barbara sa loob ng kanyang bahay ng ganong oras. Kinabukasan, nasumpungan ko si Aling Barbara sa labas ng bahay at sumagi sa isip ko ang nangyari sa nagdaang gabi kaya hindi ko maiwasang mapatanong kung anong kumakaluskos sa kanyang silid tulugan noon. Hindi siya kaagad nakapagsalita na para bang iniisip niya kung anong dapat sabihin. Hindi ko alam kung bakit nahirapan siya na ipaliwanag sa akin ang katotohanan. O baka naman may iniingatan siyang lihim na ayaw niyang mabunyag. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. Nabanggit niya na nag-aayos siya ng kasangkapan. Inilipat niya ng pwesto kung kaya't lumikayo ng ingay.
Humingi pa siya ng pasensya sa akin dahil sa ingay at istorbo na nilikha niya noon. Sinabi ko sa kanya na huwag siya mag-alala dahil nakatulog naman ako ng maayos. Inalok ko pa siya na kung may bubuhatin at kailangan niya ng tulong ay huwag mahihiyang magsabi sa akin at agad ko siyang tutulungan pagkatapos ng aking trabaho. Nagpasalamat sa akin si Aling Barbara. Nakipagkwentuhan pa siya sa akin ng ilang minuto bago pa siya bumalik sa loob ng kanyang apartment. Habang ako naman ay naghahanda ng pagpasok ko sa opisina. Lumipas ang 1 linggo, tinamaan ako ng sakit. Umuwi ako sa apartment na sinisipon, inuubo at inaapoy ng lagnat. Hindi pa ako makalabas noon ng apartment para bumili ng pagkain dahil nahihilo ako at sumasakit pa ang ulo ko noon. Umiikot na ang aking paningin at mukhang hindi ko kayang magluto ng aking makakain. Nasobrahan ako ng matinding pagod at puyat sa trabaho kaya pinarusahan na ako sa sobrang pagtsatsaga ko na matapos ng gawin sa opisina. Humiga na muna ako sa kama. Nagpahinga. Pero hindi pa man lang natatagalan ay may kumatok sa pintuan. Inakala ko na baka si Norman yon at sigurado akong may dala itong pagkain. Kaya mabilis kong binuksan ang pinto. Pero laking pagtataka ko nang bumulaga sa harapan ko si Aling Barbara. At may dala pa siyang 1 mangkok na umuusok na lugaw. Nabanggit niya sa akin na nakasalubong niya sa daan si Norman at ipinapabigay nito ang lugaw para may makain ako nun. At gumaling kagad ang trangkaso ko. Napakasarap ng amoy ng lugaw. Mukhang sa sobrang init nito ay tiyak pagpapawisan ako. Kaagad kong tinanggap ang lugaw pagkatapos ay nagpasalamat ako. Kasunod noon ay inalok ko si Aling Barbara na pumasok sa loob ng aking apartment. Pero tumanggi ito dahil marami pa siyang aasikasuhin. Kaya nagmadali na rin siyang umalis noon. Wala na akong nagawa kundi pumasok sa loob ng bahay. Inilapag ko sa lamesa sa sala ang mainit na lugaw at pagkatapos ay kumuha ako ng kinahiligan kong kalamansi sa kusina. Hiniwa ko yon. Dinala sa sala. Pinatakan ko ang lugaw bago ako kumuha ng kutsara. Pagbalik ko sa sala ay nabitiwan ko ang kutsara nang makita ko na may lumutang na ngipin. At kung anong parte ng nakakasigurado akong tao yon, dun sa may lugaw. Agad kong kinuha ang mangkok at itinapon ko sa lababo ang laman bago ko binuksan ang gripo. Nangilabot ako sa mga nakita ko. Bigla akong pinagpawisan ng malalamig nun. Walang ano-ano ay nakarinig na naman ako ng mga pagkatok sa pinto. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nanatili akong nakatayo sa isang tabi habang nakatingin sa may pintuan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang tao sa labas ng apartment. Mabuti na lamang at si Norman yon. Kaya bumalik ako sa katinuan at napawi ang kaba ng dibdib ko. Pakiramdam ko noon ay nabuhusan ako ng malamig na tubig sa buong katawan. Nagtungo ako sa may pinto at pinagbuksan ko si Norman. May dala itong cup noodles at pinagmasdan niya akong mabuti bago niya tinanong kung ano ang nangyari sa akin noon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lugaw na ibinigay ni Aling Barbara. Napakunot ang noo ni Norman at itinanggi niya na binigyan niya ng lugaw ang matandang babae para ibigay sa akin. Mukhang nag-iimbento lamang umano yun ng kwento para paniwalain ako na galing sa kanya ang lugaw na yon. Naniwala sa akin si Norman ukol sa nakita kong bahagi ng katawan ng tao na nakalutang sa lugaw ko. Doon niya naisip na aswang si Aling Barbara at tila ba gusto niya akong hawaan ng pagiging aswang nito.
Alam ni Norman na mga ganung bagay dahil taga-probinsya siya. Pinapasok ko siya sa loob ng apartment at ibinigay niya sa akin ang cup noodles. Kumuha ako ng mainit na tubig sa termos at yun na lamang ang kinain ko. Nung napawisan ako ay medyo gumanda ang pakiramdam ko. Nainitan na rin ang sikmura ko kaya bumuti kahit papano ang kondisyon ko noon. Nawala na rin ang pagkahilo at sakit ng ulo ko. Makalipas ang ilang sandali ay naisipan namin ni Norman na manubok sa kabilang apartment para malaman namin kung anong ginagawa ni Aling Barbara tuwing sumasapit ang gabi. Sumilip kami sa gawing bintana. Nakita namin na maliwanag sa bahaging kabilang silid niya. Marahil ay yun ang kanyang silid tulugan na nakatapat din sa aking kwarto. Nagtungo kami sa kwarto ko para malaman ang katotohanan at mapanatag na rin ang isipan namin sa kababalaghang bumabalot sa pagkatao ni Aling Barbara. Bahagya naming binuksan ang bintana at natagpuan namin na nakahawi ang kortina. Kitang-kita namin ni Norman kung paano nilalantakan ni Aling Barbara ang karneng nasa plato. Kakaiba ang hugis nun. Parang hita yun ng hindi hayop. Bigla kaming tumigil sa panunubok kay Aling Barbara. Bumalik na naman ang pagsama ng aking pakiramdam. Nagdesisyon si Norman na anyayahan na muna akong magpalipas ng magdamag sa kanyang apartment habang hindi pa ako gumagaling dahil baka lalo ako mapahamak sa apartment ko na yon. Baka bulabugin ako ng matanda. Pumayag naman ako sa sinabi niya. Kinuha ko yung jacket ko sa tokador. Nagmadali kaming umalis sa apartment bago pa kami maabutan ng matandang yon. Nung makarating ako sa apartment ni Norman, kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag dahil malayo-layo na rin ang apartment niya sa apartment ni Aling Barbara. At mukhang hindi niya kami masusundan dahil nagbaliktad ng walis tingting at naghagis ng asin si Norman sa may binto. Hindi ako kaagad nakatulog kahit magkasama kami sa kwarto ni Norman. Pero magkahiwalay kami ng kamang tinutulugan. Hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang itsura ng pagkain ni Aling Barbara. Pero kinalaunan ay nakaramdam na rin ako ng matinding pagkaantok. At hindi ko namalayan kung anong oras ako nakatulog noon. Kaso, dinalaw naman ako ng panaginip. Sa panaginip ko ay hinahabol ako ng nilalang sa isang madilim na kasukalan. Dinagat ako nito pa itaas habang sumisigaw ako ng pagkalakas-lakas noon. Doon na ako nagmulat ng aking mga mata at napansin ko na sumikat ng araw. Bumangon ako sa kama na naliligo sa pawis. Medyo nanlalamig pa rin ako pero medyo maganda na ang pakiramdam ko. Lumabas ako ng silid at inabutan ko si Norman na naghahanda ng kape at tinapay. Nang mapansin niya ako ay inalok niya akong mag-almusal noon. Ikinuwento ko sa kanya ang aking napanaginipan at sabi niya, huwag ko yung masyadong isipin. Dahil kung minsan ang panaginip ay kabaliktaran sa inaasahan. Tinanong pa niya ako kung maayos na ba ang pakiramdam ko at kung gusto ko na munang manatili sa kanyang apartment. Nabanggit ko na kaya ko nang bumalik sa aking apartment noon. Mabuti na lamang at araw ng day off namin. Sinamahan na muna ako ni Norman pabalik sa apartment ko. Kaya lang, nang makarating kami sa hilera ng apartment ni Aling Barbara, nakita namin ang may-ari ng apartment na may kausap na kamag-anak. Saglit kaming nakinig sa kanilang usapan at mukhang may bagong lipat na naman sa aming bloke. Napako ang atensyon namin noong marinig namin ang pangalan ni Aling Barbara. Ayon sa may-ari ng apartment, kinausap siya ni Aling Barbara at maagap itong nagpaalam sa kanya. Dala ang mga gamit niya. Dagdag pa nito,
nasasama na umano ito sa kanyang apo at doon na maninirahan. Ibinigay niya ang kanyang upa bago pa nagpasalamat sa may-ari ng apartment. Noong mga oras na yon, naisip ko na baka nag-aalala si Aling Barbara sa kaligtasan niya. Nakahinga na ako ng maluwag dahil nawalan na ako ng kapitbahay na parang hindi tao. Nakapagpalagayang loob ko pa ang mag-anak kong kapitbahay at paminsan-minsan ay binibigyan nila ako ng kanilang sobrang ulam. Kapag nagdidiwang naman ang kaarawan ng kanilang bunsong anak o iba pang miyembro ng kanilang pamilya, hindi nila ako nakakalimutang imbitahan. Nung una, pinapatakan ko pa ng kalamansi yung mga pagkaing binibigay nila. Pero nung huli, nagkaroon na rin ako ng tiwala sa kanila. Ikalawang karanasan. May dumating na panibagong empleyado sa opisina. Angela ang kanyang pangalan at katulad ko ay wala pa siyang kasintahan. Kaya madalas kaming pinagbibiro ng aming mga katrabaho. Sa tagal na inirereto sa akin ay naisipan ko na siyang ligawan pero hindi masyadong boto sa kanya si Norman. Medyo may pagkamisteryosa ang dalaga at hindi siya masyadong nagkikwento ng tungkol sa pamilya niya. Kaya naman pinagdodoble ingat niya ako sa panliligaw sa dalagang yon. Isang gabi, magkasabay kaming umuwi ni Norman. Naibalita niya sa akin na parating ang mag-anak ng kanyang tiyahin at kasama nito ang pinsan niyang si Jessa. Gusto niya itong ipakilala sa akin at ereto na din dahil gusto na rin itong magkaroon ng kasintahan. Napatawa na lamang ako at hindi ko na pinatulan ng kanya mga sinabi. Nung dumako kami malapit sa aking apartment, ay may biglang bumulagang malaking aso at sinunggaban nito si Norman. Galit na galit ang aso at mukhang gusto siyang kagatin nun. Pero matapang si Norman, sinipa niya ang nilalang at tinamaan ito sa panga. Tumalsik ang aso sa isang tabi at pagkatapos nun ay kaagad itong kumaripas ng takbo. Gulat na gulat kami sa nangyari. Hindi naman siya nasaktan pero parang palaisipan sa amin ang biglaang paglitaw ng aso at kung bakit si Norman ang puntirya nito. Sumunod na araw, pumasok kami sa trabaho at napansin ko na parang may sugat sa panga si Angela. Medyo kinutuban ako noon, Sir Seth. O talagang nagkataon lang pero hindi ako sigurado sa mga naiisip ko. Nagpaparinig pa si Norman na inatake kami ng aso noon. Mabuti na lamang at nasipa niya ito sa panga. Kung hindi ay baka nilapa na siya. Dagdag pa niya na kung hindi siya nakapagpigil ay malamang tinadtad na niya ng pinong-pino ang aso na yon. Nahagip ng paningin ko si Angela at nakita ko na pasimple at mabilis niyang tinapunan ng masamang tingin si Norman bago ito sumulyap sa akin at nagpukol ng matatamis na ngiti. Natigilan naman ako at dahil ayaw kong mapahiya si Angela, minabuti ko na lamang siyang bigyan na masigla at matamis na ngiti din. Nung matapos ang oras ng aming trabaho, kinansyawan ako ng aking mga katrabaho ukol sa nalalapit kong kaarawan. Biniro pa ako ni Carlo na kailangan ko magkaroon ng kasintahan bago pa ako madagdagan ng edad kaya bilis-bilisan ko umano ang panliligaw kay Angela bago pa siya masungkit ng iba. Bigla namang sumabat sa usapan si Norman at nabanggit niya na balak na niya akong paligawan sa kanyang pinsan dahil gusto na rin itong magkaroon ng kasintahan. Napatingin naman ako kay Angela. Mukha siyang napahiya kay medyo napayukod siya bago siya bumalik sa kanyang desk at tahimik na nagsaayos ng mga folder. Sa isang banda ay naawa ko sa kanya. Halatang halata na ayaw sa kanya ni Norman at prangkahan pa nitong ipinagtutulakan sa akin ang kanyang pinsan. Inilis ko ang aming usapan at napunta na naman ako kay Angela. Nabanggit ko kay Norman na napansin ko na may sugat sa panga ito.
na para bang nakakatugma ng pagkakasipa ni Norman sa asong kamuntik ng kumagat sa kanya. Sumang-ayon naman si Norman dahil nakita niya ang reaksyon ni Angela matapos na marinig ang mga pahayag niya noong nasa opisina sila. Hindi ito mapalagay at mukhang may kinatatakutan, kaya lalong lumakas ang suspetsya ni Norman na hindi normal si Angela. Nung tumapat na kami sa apartment ko ay bigla akong inakbayan ni Norman. Niyaya na magtungo sa kanyang apartment para harap-harapan na makita ang kanyang pinsan. Akala ko ay nagbibiro siya pero totoo pala. Totoo lahat ng mga sinasabi niya. Inimbitahan niya ako sa kanyang apartment at nagsalo-salo kami sa hapunan kasama ang pamilya ng kanyang tiyahin. At doon ko na nga nakilala ang pinsan niyang si Jessa. Nagtatrabaho ito sa Tarlac sa isang malaking kumpanya at malaki na rin ang sinasahod. Natuwa ako at sa ilang oras lamang naming pagkikwentuhan, nahulog na ang loob ko sa kanya. Sa tuwing natititigan ko ang mapupungay niya mga matay, gumagaan ang pakiramdam ko at para bang nasa ulap ako noon. Masaya naman si Norman at mukhang nabaling ang atensyon ko sa pinsan niya. Pero nang dumako ang aking kaarawan, panay ang paglalambing sa akin ni Angela. Marami akong katrabahong nagbigay sa akin ng mga regalo at handang pagkain noon. Tinapos namin ng maaga pang trabaho at nagdiwang kami sa opisina. Kumain at nagkainuman. Nagbigay pa sa akin ng isang bilaong palabok si Angela. Nagpasalamat ako sa kanya ng husto. Kaya lang, panay na naman ang kantsaw sa amin ng mga katrabaho namin. Kaya nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi nun. Nagsigawan at kinilig ang mga katrabaho ko. Nagsalo-salo kami ni Angela pero hindi umalis sa tabi ko si Norman. Nagtataka kaming nagbulungan na walang kalamansi ang palabok ni Angela. Paliwanag ng dalaga. Siya mismo ang gumawa ng palabok at hindi siya gumagamit ng kalamansi nun. Bagay na talagang pinaghinalaan naming dalawa. Hindi namin pinakain sa ibang empleyado ang palabok dahil may kutob kami ni Norman na may misteryong bumabalot sa palabok na yon. Kaya naman noong isa-isa nang umalis ang mga empleyado, gayon din ang aming boss ay binalot namin ang palabok na ito. Nagtaka naman si Angela kung bakit iuuwi pa namin ang palabok at mukhang hindi namin yun pinakain sa mga empleyado. Binola-bola naman siya ni Norman at sinabi nito na espesyal ang palabok na yon. Kaya dapat ay ako lang ang makakakain nun. Tumawa at nagpasalamat na lamang si Angela. Balak pa sana niyang sumabay sa amin pag-uwi pero kung ano-anong idinahilan namin sa kanya. Kaya sinamahan na muna namin siya sa tabi ng highway pagkalabas namin ng opisina. At nang makasakay siya ng sasakyan ay saka pa lang kami umalis magkakaibigan. Hindi kami kaagad dumiretso sa apartment. Nagtungo kami sa bakanting lote malapit sa opisina. Doon namin binuksan ang isang bilaong pansit na yon. Kumuha si Norman ng ilang pirasong kalamansi na nabili niya sa palengke ng umaga. Ipinatak niya sa palabok. Inobserbahan namin yung mabuti hanggang sa tumambad sa harapan namin ang mga ilang piraso ng mga kuko ng tao. May balat-balat pa. Yung iba, may buhok. Nagsuka kaming dalawa ni Norman. Lalo na at meron itong nakakadiring amoy. Inilabas naming lahat ang aming mga kinain sa handaan. Noong may masmasan kaming dalawa, ay naghukay kami ng lupa at doon namin ibinaon ang mga kung anong nakita namin na yon. Walang dudang aswang si Angela at nagpapasalamat ako na hindi ako nahumaling ng sobra sa kanya. Kung hindi ay baka naipain na ako sa bitag
Umuwi ako sa aking apartment at gustong lumabas ng bahay ang ina ng pamilyang kapitbahay ko. Binigyan nila ako ng maliit na cake. Naantig ang puso ko dahil talagang hinintay pa nila akong dumating noon. Kagad naman ako nagpasalamat at pagkatapos ay pumasok na ang ginang sa loob ng bahay. Medyo naawa sa akin si Norman kaya inalok na niya akong matulog sa kanilang apartment para naman maramdaman ko na may pamilya ako. Pumayag naman ako noon. Kinagabihan, tahimik na at mukhang tulog na ang pamilya ng tiyahin ni Norman. Kaya naman minabuti naming magpahinga na rin. Natulog kami sa isa pang kwarto at halos madaling araw na rin kaming nakatulog noon. Sumunod na araw, nakisama pa rin ako ng maayos kay Angela. Pero paiwas na ako sa mga chismis at pambibiro sa amin ng mga katrabaho ko. Itinuloy ko ang panliligaw kay Jessa. Nagtiyaga ako magtungo sa apartment ni Norman at doon ako mismo nanligaw sa kanya kaharap ang kanyang mga magulang. Walang paglagyan ng aking kasiyahan dahil nakamtan ko sa mahabang panahon na panliligaw ang matamis na pag-ibig ni Jessa noon. Nang maging kami na, lagi niya akong sinosorpresa. Isang araw ay ginulat ako nito ni Jessa nang dumating siya sa opisina. May dala siyang cake noon. Gulat na gulat ako at hindi makapaniwala, lalo na yung mga katrabaho ko na may kasintahan na ako. Inakala nilang si Angela magiging nobya ko pero hindi pala. Sa katapusan, nakita ko na palihim na lumuha si Angela. Kinabukasan na hindi na ito pumasok pa. Nasaktan ko siya pero mabuti na rin na nalaman niya na iba na ang babaeng mahal ko. At saka napakarami ng ebidensya na hindi siya normal na tao. Humingi naman ako ng tawad noong mga sumunod na araw na pumasok ito. Kahit papano, naunawaan naman niya ang mga sinabi ko doon. Ramdam ko pa rin ang sakit na nararamdaman niya. At wala na ako magagawa para matanggal yon sa kanya. Kailangan niyang tanggapin na iba na yung babaeng minamahal ko. Tumagal pa ito ng 1 buwan bago siya nagpaalam sa aming boss at lumipat sa ibang ahensya. Sa pagkakataong yon, natuwa si Norman dahil wala na umanong aswang na umaaligid sa opisina. Tumagal ang 1 taon, naisip ko na rin na lumugar ng tahimik. Hindi na rin kami bumabata ni Jessa at sa palagay ko ay yun na ang tamang pagkakataon para iharap ko siya sa dampana. Bilang isang kabiyak, kontento na ako sa kanya at siguradong sigurado ako na dahil kamag-anak siya ni Norman, isa siyang normal na tao.